Huling pag-asa na ng Golden State Warriors sa Game 5 na walang Stephen Curry. Pero di pa ruled out sa Game 6 ang greatest shooter. Pero ang tanong, umabot pa kaya ang laban sa Game 6? So first quarter, maganda ang simula ng home team. Good mood si Julius Randle, pangiti-ngiti lang mga bro nang may pasok tong tres. Nakatikim naman ng lockdown defense si Podziemski. Butatang inabot niya kay Edwards. Wala pa ding tigil ang crowd sa pambubo sa dati nilang player na si Jimmy Butler. Matinding buwatan ang kailangan niya ng Warriors kay Butler. Pero yun nga lang, madali lang na ibabasag ng Wolves ang zone defense ng Golden State kung saan maagang gumagana ang outside shooting ng Minnesota. Well, Brandon Podziemski naapokol ng dalawang tres mga pro sa Warriors. Solid game din para kay Jonathan Kuminga sa first quarter with 9 points sa bench ng Golden State. Kaso maganda din ang game ng big man na si Rudy Gobert. Back-to-back slam dunk, tumotal pa ng 8 points si Gobert while shooting perfect. 4-4 sa field, siya din ang leading scorer ng Wolves. Lamang ng 7 points ang home team, 30-23. End of first quarter. Second quarter, sinimula ni Jimmy Butler ang opensa ng Golden State with this end one layup. First basket din niya ni Jimmy Buckets. Yun nga lang, matindi ang naging bawi ng Minnesota 8-3 run kaya umabot sa 9 points ang inahabol ng Warriors. Back-to-back turnovers na nawe sa basket ng home team. 7-minute mark, nagkasagutan ng basket ang maghutal Butler versus Edwards pero napatay mo dyan ang Minnesota sa counter run na ginawa ng Golden State na turnover pa ni Edwards ang bola. Easy basket para kay Buddy Hield. Momentum na sana yan para sa Warriors kaso naging pamatay sunog naman sa kabila ang veteran na si Mike Conley scoring 8 straight points. Dalawang tres para sa veteran point guard. Tinapos pa nila ang first half with a big run. Tatlo na sa starters nilang may double-digit scoring. Kumanya pa ng 10 points sa quarter na to si Julius Randle. Napasayaw-sayaw pa. Napapailing na lang din si Stephen Curry habang pinapanood mga pro na tinutulog ang Golden State. Natapos ang first half sa uling end one basket ni Randle kung saan lamang na ng 15 points ang Minnesota Timberwolves 62-47. Third quarter, sinimulan ni Podziemski ang opensa ng Warriors with 5 straight points pero mabilis ang counter ng Minnesota at nakabawi mga pro ng 8-2 run. Though patuloy ang hot shooting ni Podziemski under 6-minute mark, muling kumana ng 5 straight points si Pods, cutting the lead to just 12 points. Yun nga lang, bawi ng back-to-back basket sa kabilang Minnesota. Timeout na si Steve Kerr. Total in control pa din sa laban mga bro ang Minnesota. Takeover pa sa dulo ng quarter si Anthony Edwards kung saan lumobo na sa 20 ang lead ng Minnesota. Nakakaawa na walang magawa mga bro etong si Stephen Curry habang pinapanood ang team niyang dinudurog lang nila Anthony Edwards. Natapos ang third quarter mga bro, naghahabol ng 21 points ang Golden State 93-72. Well, fourth quarter di pa tapos ang laban mga bro dahil sa ginawang 13-4 run ng Golden State from 21-point lead. Bababigla sa 10 points ang lamang ng Wolves. Grabe mga bro, si Moses Moody binuhat sa clutch time ang Golden State 3-pointer. Baba sa single digit ang lamang ng Minnesota. Yun nga na, binawi naman din agad yan ni Anthony Edwards. Sagutin ng press. Napa-timeout pa ang Warriors sa dunk na to ni Jaden McDaniels mula sa turnover ni Quentin Post 104-90. Draymond Green pina-challenge pa sa Warriors tong foul niya kay Rudy Gobert pero hindi successful dyan ang Golden State. Still up by double digit mga bro ang home team. Julius Randle basket sa play na to 110-97 under 4-minute mark alley-oop dunk by Jaden McDaniels. Anthony Edwards mga pro meron ng 10 assists sa Minnesota Timberwolves. So wala mga pro, pinawi na sa Game 5 ang Golden State Warriors.